Nakita na po ba isang malakas na pasyanan? Sa alitang pagbasa po muli, ako po sa verse 1, sa 21. Verse 1, Verily, verily, I say unto you, sheepfold, but climb it up some other way, the same is a thief and a robber. Two kayo po. To him the porter opened, and the sheep hear his voice, and he calleth his own sheep by name, and leadeth them out forth. And the stranger will they not follow, but will flee from him, for they know not the voice of strangers. 6. These parables spake Jesus unto them, but they understood not what things they were really speaking unto them. Then said Jesus unto them again, Verily, verily, I say unto you, I am the door of the sheep. 8. Whatever came before me are thieves and robbers, but the sheep did not hear him. I am the door. By me, if any man enter in, he shall be saved, and shall go in and out, and find pasture. 10. The thief cometh not, but for to steal, and to kill, and to destroy. I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly. I am the good shepherd. The good shepherd giveth his life for the sheep. 12. But he that is a murderer and not a shepherd, his own The hireling fleeth, because he is an hireling, and careth not for the sheep. 14. As the Father knoweth me, even so know I the Father, and I lay down my life for the sheep. 16. And other sheep I have, which are not of this fold, they also must bring, and they shall hear my voice, and there shall be one fold and one shepherd. Therefore that my Father loved me, because I lay down my life, that I might take it again. 18. No man taketh it from me, but I lay down myself. I have power to lay it down, and I have power to take it again. This commandment have I received by my Father. There was a division therefore again among the Jews for this saying. 20. And many of them said, He hath a devil, this man, why did he? 21 altogether ready read. Others said, These are not the words of him that hath a devil. Can a devil open the eyes of the blind? Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Tayo po lahat ay umuko pumikit, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming Ama na nasa langit. Sa hapong ito kami po ay lumalapit sa inyong pong mapagbiyayang trono. Nagpapakumbaba, umaamin ng aming mga kasalanan, pagkakamali. Lahat po ito ay hayag sa inyo. Wala kaming may tatago. Dalangin ko po, Panginoon, patawad po sa aming mga pagkukulang, kasalanan na nagagawa. Banal na Espiritu, patawad. Patawad sapagkat minsan ay tunay na hindi po kami perfect at minsan hindi po namin nasusunod ang iyong lahat ng mga utos. Marami ang aming pong pagkukulang. Salamat po, Panginoon. Ikaw ang aming Diyos na mapagmahal, mapagpatawad. Salamat sa oras na ito, sa hapong ito, na muli kami po ay makapag-aral ng iyong banal na salita. Maaring napakainit po ngayon. Ako po ay dumadalangin sa inyo, gabayan mo po at ingatan ang mga kapatiran na nandirito ngayon, nagtitiis ng init upang makapakinig po ng inyong pong magandang balita na inyong pong banal na salita. Pagpalain mo po ang kanila pong buhay, itago mo po muli sa inyong pong likuran. Ikaw siya makita, malulhatit, maparangalan. Use me mightily for your glory. At dalangin ko po, Banal Espiritu, kayo po siya mangusap sa puso ng bawat isa. Pakalinisin mo po ang aming puso at isipan. Nawa, maging hamon sa amin ang buhay na ipinakita sa amin ng aming pong Panginoon Jesus. At tularan namin ang kanyang mga pagtitiis, sakripisyo na ginawa po doon sa krus ng Kalbaryo. Napatuloy namin pahalagahan ang aming pong paglilingkod sa inyo, ang gawain na pinagkatiwala mo po sa amin. Ito'y aming pakahalagahan sa lahat ng bagay sa mundong ito. Salamat po, Panginoon, sa buhay ng bawat isa.
kayo po siya magbalik ng pagpapala. Ito po ang aking dalangin na may pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Pwede na pong ako. Una ay ako po nagpapasalamat. Maaaring yung mga binigay niyo po sa akin kanina ay maaabot yata yun ng mga 20K. So, paghanda na natin sa anniversary. Diba? So, salamat sa barong na long sleeve at polo barong. Salamat po sa sapatos. Ito po, suot ko na po ang sapatos. Pero yung grip po, hindi ba? Sa bahay mo na. So, hindi ka naman nakaisip noon. Pero, lahat naman po talaga ng aking mga suot ay OP. So, hindi ko nga po nararanasan bumili ng pang-sarili. Maaaring ang binibili ko po minsan pang-sarili ay sabon na sabong panglaba. Sabi nga nila, minsan ma-pride ako, minsan ma-type, minsan ma-surf, depende sa mancha. Okay? So, yun po. At salamat po. At yun, sabi ko nga po sa inyo, hindi naman po ako materialistic. Kaya hindi ko alam paano ko gagamitin yung tablet ba yun. Ang alam ko lang na tablet, yung nilolo ko sakit sa ulo. Okay? So, salamat po. At yun po. So, yung paghanda na po yung sa anniversary. Kaso di natin yung maihahanda. Okay? So, salamat po sa inyong lahat. So, ngayong hapon po mga kapatid, mga minamahal, tingnan po muna natin ang Ecclesiastes chapter 3, beginning verse 1 to 8. Sabi po ng Bible sa Ecclesiastes chapter 3, verse 1 to 8. Sa verse 1, mga kapatid, mga minamahal, to everything there is a season, and a time to every purpose under the heaven. So mga kapatid, mga minamahal, lahat tayo ay meron po tayong purpose. Bakit tayo nandito sa mundo? Bakit tayo ay isinilang? Bakit tayo ay iniligtas ng Diyos, ng ating pong Panginoong Jesus? And then, a time to be born. So, meron pong oras, araw sa pagsilang. At yan na nga po, ako po isinilang noong July 3, 1982. Kaya ako po ngayon ay 19 forgotten na, 44 years old, doble 4. Kaya okay. So, and a time to die. So, ito po yung hindi natin alam kailan po darating sa atin ito kamatayan. Nakasulat lang po sa Bible, a time to die. Na talagang tao ay mamamatay. A time to plant and a time to pluck up that which is planted. A time to kill and a time to heal. A time to break down and a time to build up. Verse, tuloy natin, 4, 5. A time to weep and a time to laugh. A time to mourn and a time to dance. A time to cast away stones and a time to gather stones together. A time to embrace and a time to refrain from embracing. A time to get and a time to lose. A time to keep and a time to cast away, and a time to rend and a time to sue. A time to keep silence and a time to speak. A time to love and a time to hate. A time of war and a time of peace. So mga kapatid, mga minamahal, dito po ay mapapansin natin na sinabi nga po sa verse 1 na for in every season there is a purpose. So mga kapatid, mga minamahal, tayo ay isinilang, tayo po ay iniligtas. Meron po tayong misyon na gagampanan. Meron po tayong misyon na gagampanan. At ang Panginoon Jesus nga po dumating po dito sa lupa, meron po siyang misyon. Sabi po ng mga talata sa Luke 19 verse 10, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. So, meron po siyang misyon. At isa nga po sa misyon ng ating pong Panginoong Jesus, malinaw pong binanggit doon, to seek and to save that which was lost. At sinasabi din po dito sa John chapter 10 verse 9, tingnan niyo po niyo pong Bible, I am the door. By me, if any man enter in, he shall be saved and shall go in and out and find pasture. So he shall be saved. So ito po yung mission ng ating Panginoon Jesus upang tayo po ay iligtas.
Well, napakaganda at napakahalaga dapat po nating maunawaan muna ay ang buhay ng ating pong Panginoong Hesus. Kasi ang ibang tao nakatingin sa buhay na may buhay. Sa ating pong buhay, kailangan maunawaan natin, pahalagahan natin yung ginawang pagliligtas po sa atin ng Panginoong Hesus. So ito po yung kanyang mission, to seek and to save that which was lost. John chapter 12 verse 47, tingnan po natin. John chapter 12 verse 47. Sabi po ng Bible, "And if any man hear my words," so kung ang mga tao at sino man tao ay makikinig ng salita ng Diyos ng Panginoong Hesus, pero ito ang napakalaking problema ng mundong ito. Marami sa mga tao ngayon ayaw makinig ng Bible, ayaw makinig ng salita ng Panginoong Hesus. Subalit salamat pa rin na mayroong mga taong willing na makinig ng salita ng Diyos. At yun nga po yung isang napakagandang nangyari sa amin po ni Brother Edwin noong Friday na baliktad yung nangyari na kami dati parang kami pa yung nakikiusap na sila ay maturuan ng salita ng Diyos, pero nung nangyari po nung last Friday, ito pang taong ito ang nagyakag sa amin, pwede niyo po ba na kami ay sharean o bahaginan ng salita ng Diyos? Pwede po ba tayo makapag-Bible? So wala akong ibang may sagot sa kanya kundi, okay po, wala pong problema. Yan nga po ang gusto namin. Kami nga po naghahanap pa. Pero kayo po nandito na, nagsasabi sa amin na kung pwede. So yun po yung pinakamagandang nangyari po sa amin noong Friday ni Brother Edwin. So ito po yung na sinasabi po dito, I judge him not. Kaya mga kapatid, mga minamahal, huwag din sana nating hatulan ang isang tao. Na kung siya man ay nagkasala, huwag tayong pumatol. At ang maganda natin pong gawin ay talagang siya po ay tulungan na makaahon, makaalis sa pagkakasala na kanyang ginawa. For I came not to judge the world. Ito po ang sinabi ng Panginoong Hesus na kanyang misyon. Hindi siya dumating dito para hatulan, husgahan ang tao, but to save the world. So mga kapatid, mga minamahal, tingnan po muna natin ang ating pong Bible sa Galatians chapter 6 verse 1. Kung hindi po nagkakamali, Galatians chapter 6 verse 1. Brethren, if a man be overtaken in the fault, ye which are spiritual, restore such an one in the spirit of meekness, considering thyself, lest thou also be tempted. So ito po yung ating pong mission bilang tayo po magkakapatid sa Panginoon. Bilang tayo po ay nagsasabing tayo ay mga iniligtas, mananampalataya. Na tulungan natin ang mga kapatid natin na nagkasala, na sila ay makaiwas, makalayo sa kasalanan na kanilang kinasaglakan. Lalo ng Tagalog, kinasaglakan, nasaglakan. Okay? So yun po, na talagang sinasabi po dito na verily, nasan ba yun? Tingnan nga natin ang verse 2. Verse 2, tingnan po natin. Ng Galatians chapter 6. Bearing ye one another's burdens, and so fulfill the law of Christ. Na tayo po pag minsan ay talagang tulungan ang tao na nanghihina at may problema, na tayo po ay dalhin din natin ang kanyang pinapasan. So yun po mga kapatid, mga minamahal, si Kristo ang kanyang pong unang mission, to seek and to save that which was lost. So tatlong bagay po yung makikita po natin dito sa kanya pong ginawang paghanap sa ating pagliligtas sa atin. Una, para sa akin, karapat dapat ba tayong hanapin pa? Matagpuan man tayo, maligtas man tayo o hindi, wala naman pong mawawala sa Diyos. Ang Diyos ay Diyos pa rin, kahit wala tayo. Pero ganoon pa man, ang Panginoon ay nagpakita sa atin ng malasakit, ng concern. So yun po yung makikita po natin dito. Sabi nga po dito sa verse 11, I am the good shepherd. The good shepherd giveth his life for the sheep. Na nandoon ang kanyang malasakit sa atin. Sino ba tayo para pag-alayan, bigyan ng kanyang buhay? Sino tayo para isakripisyo ng Panginoong Hesus ang kanya pong buhay? Ito po'y dapat nating maunawaan at ito'y dapat nating pahalagahan bilang tayo po ay mga Kristiyano. So kung si Kristo po'y nagmalasakit sa atin, dapat makita rin po sa atin ang ating pagmamalasakit sa Kanya at sa Kanya pong gawain at sa mga kaluluwang mapapahamak sa impyerno. Malasakit po ang kailangan.
So yun po ang nais ng Diyos sa atin, na siya po ay nagmalasakit para sa atin. Nasabi ko kanina, para bagang sayang yung buhay ni Kristo. Ibinigay niya sa atin. Bakit? Sapagkat tayo po yung mga taong makasalanan. Tayo yung mga taong makasalanan. Kaya nasabi ko po, para bagang sinayang ni Kristo yung kanyang buhay para sa atin. Pero ganun pa man, minahal po tayo ng Diyos ng Panginoong Jesus. At masasabi ko po ngayon, hindi rin naman po sayang na ibinigay ni Kristo ang kanyang buhay. Bakit po? Kasi may mga tao, Kristiyano, na naglilingkod sa Kanya. Ang ng Diyos sa kanila ay ibinigay nila, ibinalik nila sa Panginoon. Katulad nga po ni Apostol Pablo, sabi po ni Apostol Pablo sa Galatians chapter 2, verse 20. Ano sabi ni Pablo? I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me, and the life. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ito po'y ilan din sa mga bagay bakit hindi ko magawang iwanan ang ministry. Ito po'y ilan sa mga bagay. So, ibig sabihin mga kapatid, nandoon ang kanyang awa. His compassion. Yun po yung ating makikita po dito. Kaya sabi po ng Panginoon Jesus sa verse 17, therefore that my Father loved me, because I laid down my life, that I might take it again. That I might take it again. Alam nyo, ano ba yung mapapala ng Diyos ni Kristo? Di ba? So, wala naman eh. Kasi sabi ko nga, Diyos pa rin siya. Wala man tayo, Diyos pa rin siya. Maglingkod man tayo o hindi, Diyos pa rin siya. Kaya mga kapatid, mga minamahal, makikita natin ang kanyang napakatinding awa po sa atin. Tingnan nyo po. Ano po yung sabi ng verse 12 and 13? But he that is an hireling and not the shepherd, whose own the sheep are not, seeth the wolf coming, and leaveth the sheep, and fleeth, and the wolf catcheth them, and scattereth the sheep. Alam niyo po, dahil si Kristo ay tunay nating pastol, di ba? Siya yung tunay na nagmamalasakit sa atin, siya yung tunay na may awa sa atin. Kapag nakita niya na mayroong gagawa ng hindi maganda sa atin, sasawayin po niya ito. Hindi po siya yung upahan. Hindi niya kailangan ng upa, hindi niya kailangan ng bayan. Pero mga kapatid, mga minamahal, ito po ang ministry ng mga pastor. Alam niyo naman po, ang pastor kami ay hindi nandito, hindi kami nagpipreach para kami swelduhan. Hindi kami nagpipreach para kami ay tumanggap ng tawag dito, allowance or ng salary. So mga kapatid, mga minamahal, na talagang mayroon man o wala, patuloy kami po mag-preach dito. At kami po ay patuloy na mag-aakay ng kaluluwa. Pero yung sa mundo ito, meron po mga bayaran na pastor. Na kanilang talaga sila po ay merong monthly na 20,000 or 30,000. Yan ang kanilang monthly. So, magkano kaya sa iba? Sa iba, talagang sila'y pabahay. Yun po yung iba. May pabahay sila, may pakotse sila doon sa mga nagpipreach. Pero kami po ay hindi. At ako po ay hindi nga po ako naghahangad pa ng bahay. Amen? So, kung ang ibang pastor nag-baptist ay talaga nagkakaroon po sila ng first fruit offering para magkabahay ng pastor. Ako, hindi ko po yung hihingin sa inyo. At makikiusap po ako sa inyo, huwag na po ninyo yung gawin sa akin. Hindi ko kailangan ng bahay. Amen? Hindi ko po kailangan ng bahay. So, yun po yun. So, mga kapatid, mga manawan, asawa daw. Asawa. Yun. Okay. So, malakas pang kandinig ko. Kahit medyo late, pero narinig ko. Okay. So, yun po. Ang kailangan ko pala may bahay. Yun, may bahay. Okay. So, iba yung bahay sa may bahay. Okay. So, yun po mga kapatid, mga minamahal. And then, sabi na 13, the hireling fleeth. So, yung upahan ay talagang tumatakas po yan.
because he is an hireling and careth not for the sheep. So yung mga bayaran po, mga kapatid, mga minamahal, yan po ay hindi tunay na nagmamalasakit sa tupa. So ang Panginoong Jesus, mga kapatid, nandoon ang kanyang malasakit, nandoon ang kanyang awa. Matthew chapter 9 verse 36, tingnan po natin. Matthew chapter 9 verse 36. Sabi po ng Bible, but when he saw the multitudes, he was moved with compassion on them. So si Kristo, nung nakita niya napakaraming tao, nagkaroon po siya ng awa sa mga tao ito sapagkat ang nakita niya mga kaluluwa na mapapahamak sa impyerno. So yun po yung nakikita ko po dito sa bayan ng Mataas na Kahoy. Every time na nakikita ko yung mga estudyante dito sa Mataas na Kahoy, sabi ko, ang daming kaluluwa. Ang dami pang dapat abutin, ang dami pang dapat turuan, ang dami pang dapat akayin. Kaya sana dito sa Mataas na Kahoy, kung sa Texas ay mayroong mandatory na ituro ang salita ng Diyos, sana maging ganun din po dito sa atin na gawing mandatory sa school ang pagtuturo ng salita ng Diyos. Amen? So, nakakaawa ang mga taong wala pang Kristo. So, bulag po sila sa katotohanan. And then sabi po dito, he was moved with compassion on them because they fainted. So, ang mga taong wala kay Kristo, madali po yung mangalat at madali po yung mapagod, mga hapis. And were scattered abroad, as sheep having no shepherd. So, nakakaawa kapag ang isang Kristiyano ay walang nagpapastor sa kanya. So, mga kapatid, yan, sumingit. Sa Facebook, minsan makikita ninyo, meron dalawang klase ng tupa. Yung isang tupa na talagang sumusunod sa pastol, o yung isang tupa na talagang nagpapasakop sa pastol. Maganda yung kanyang balahibo, maayos. Diba? Meron naman isang tupa dahil wala, sabihin natin, walang church na sinisimbahan, or walang nagpapastol sa kanya, walang nag-aalaga sa kanya. Yung kanyang balahibo ay talagang magulo para hindi siya naliliguan. So, kung yun po yung nakikita ninyo sa Facebook. Kaya, ganun din sa buhay ng mga Kristyano. Kapag may mga Kristyano talagang ayaw magpasako at talagang hindi na nananambahan, so hindi nagiging maayos ang buhay. Amen? So mga kapatid, mga minamahal, wala kaming ibang nais sa inyo, kundi maging maayos ang inyong buhay. Kaya sa tuwing gabi, kayo po ang laman ng aking panalangin. Kayo ang laman ng aking panalangin. Okay? So, kayo ay aking pinupuntahan para kung ano man ang may tutulong ko, ano man ang makita kong pangangailangan, ay tutulong po ako. Hindi ko para makapagkape lang, hindi ko para makapaghapunan lang, hindi ko para makapagtanghalian lang. Diba? So, kundi kung ano man yung makita kong pangangailangan, ay tutulong po ako. So, then, Matthew chapter 16, verse 21. Matthew 16, verse 21. Ano po sabi po dito sa, from that time forth began Jesus to show unto his disciples how that he must go unto Jerusalem and suffer many things of the elders and chief priests and scribes and be killed and be raised again the third day. So napakatindi ng compassion, ng awa ng Panginoon sa atin. Pwede na siyang tumakas. Pwede na siyang hindi na bumalik. So siya po, during that time ay wala sa Jerusalem at nandun po siya sa coast of Philippi. Nandun po siya doon during that time. Pero siya po'y babalik. Bakit? Naaawa siya sa atin. Kaya sana bago po natin iwan ang gawain ng Kristo, maawa tayo sa gawain ng Panginoon. Maawa tayo. Kaya ako po'y nagpapasalamat. Yun nga, Sunday school pa rin kanina. Sabi nga ni Brother Louis sa Sunday School, kung hindi tayo gagamitin, ayaw natin magpagamit, maaaring kunin na tayo ng Panginoon at tayo papalitan ng Panginoon. Dito, mayroong nawawala, pero mayroong ipinapalit ang Panginoon. Salamat. Kaya mga kapatid, mga minamahal, bago sana tayo magdesisyon na iwan ang ministry, bago tayo magdesisyon na talagang iwan ang gawain ng Panginoon, ay mag-isip-isip muna tayo ng 10 or 100 beses. Amen? So mga kapatid, mga minamahal, compassion. Luke 23, verse 34.
Luke 23, verse 34. Sabi po ng mga talata sa salita ng Diyos, sabi po dito, sa verse 34, Then said Jesus, Father, forgive them, for they know not what they do. And they parted his raiment and cast lots. So sa kabila ng si Kristo po ay nahihirapan, pinahirapan, at talagang papatayin, hindi nawala sa kanyang puso ang awa sa atin. At ang sabi niya, Father, forgive them, for they know not what they do. Kaya sana huwag po natin aalisin sa ating puso yung ating awa sa ating kapwa mananampalataya, yung ating awa sa ating kapwa-tao. Amen? Kahit sino pa yan, na kahit anuman ang ating pagdaanan, sana nandun yung ating awa. So ang Panginoong Jesus, pinahirapan na, pero hindi nawala ang kanyang awa sa mga tao. Hindi niya sinabing, Panginoon o aking Ama, lipulin mo na ang mga taong ito. Ama, nakikita mong ako'y pinapahirapan. Nakikita mong ako'y papatayin. Nakikita mong ako'y niloloko at nililiba. Patayin mo na ang mga taong ito. Hindi po. So, hindi nawala ang awa ng ating Panginoong Jesus. So, ang tanong po mga kapatid, mga minamahal, mayroon ba tayong awa sa mga taong mapapahamak sa impyerno? Meron ba tayong awa sa gawain ng Panginoon? Meron ba tayong awa sa ministry? Malasakit sa ating Diyos, sa ating pong Panginoon. So mga kapatid, mga minamahal, sana ganyan lang tayo. Usigin man tayo, pahirapan man tayo, dumanas man tayo ng kahirapan, sana manatili yung ating awa at pagpapatawad sa ating kapwa. So mga kapatid, mga minamahal, minsan nasabi ko, ang isang taong Kristiyano talaga, yung tunay na Kristiyano tumanggap kay Kristo, kung yan ay tunay na tumanggap kay Kristo, madali para sa kanya magpatawad. Madali sa kanya magpatawad. Amen? Kaya sana huwag natin pairalin sa ating puso ang galit. Sapagkat si Kristo, sa sinabi ng Panginoon Jesus, Father, forgive them, for they know not what they do. Ano mapapala ni Kristo kung tayo man ipatawarin ng Ama? Diba? So, nandoon po yung kanyang awa kapag sa atin ang kanyang malasakit. Kaya nga, ang sabi ng Lamentations 3, they are new every morning. Sabi ng 22 and 23. Basahin po natin yung Lamentations. Sabi po dito sa mga talata, it is of the Lord's mercies that we are not consumed because His compassions fail not. So yung awa po ng Panginoon kailanman ay hindi nagkulang. Ang awa ng Panginoon kailanman ay hindi nawala. They are new every morning. Kaya salamat purihin ng Panginoon. Ako lagi nagpapasalamat sa Panginoon every time na ako nagigising sa umaga. Nagising pa nga Nagising pa nga ako So, Diyos, Brother John, nung parang isang gabi, sabi ni Brother John? Akala ko tuloy na So mga kapatid, yan po, na talagang they are new every morning, great is thy faithfulness. So mga kapatid, mga minamahal, sa akin po, kaya naman po talaga walang problema sa akin. Kasi para sa akin, nagamit ako sa gawain ng Panginoon. Kumbaga, masaya na ako na ako'y haharap sa Panginoon na talagang nagamit. Maaaring may pagkukulang, hindi perfect ang aking nagawang paglilingkod. At sabihin na natin, hindi ganong katapat or hindi tapat. Pero masaya ako na ako ay nagagamit sa gawain ng Panginoon. So mga kapatid, mga minamahal, yun po yung awa ng ating Diyos ng Panginoon Jesus. They are new every morning. Kaya sa ating pong buhay, dapat araw-araw din tayo nagpapatawad. Amen? Araw-araw na nagpapatawad. Alisin ang galit sa puso. Amen? And then mga kapatid, balikan po natin ang John chapter 10. Verse 10. Ano sabi po ng mga talata? Sabi po dito sa that thief cometh not but for to steal. Yan, ang mga magnanakaw ay dumating upang talagang magnakaw, pumatay, and to destroy. So magwasak.
Siyempre, pag nanakaw yan, magwawasak talaga yan ng bahay. At sisirain ng mga pinto, ang mga lock. I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly. So makikita po natin diyan mga kapatid, mga minamahal, yung commitment sa atin po ng Panginoong Jesus. Kasama yan sa kanyang misyon, na mayroon siyang pangako sa atin na tayo ay talagang bigyan ng isang magandang buhay. At para sa akin po, ang magandang buhay ay yung ikaw ay nasa ministry. Ang magandang buhay, ikaw ay nakakasunod sa kalooban ng Panginoon. Ang magandang buhay, ikaw ay nagagamit sa gawain ng Panginoon. Iyon ang magandang buhay. Hindi yung ikaw ay nakakapamasyal sa kung saan magagandang lugar. Hindi yung pagkakaroon ng magandang bahay, malaking bahay, o mga mamahaling mga alahas. Hindi po yan sa akin ang magandang buhay. Sapagkat ang ibang tao, kahit mayroon silang magandang bahay, malaking bahay, pero wala silang kapanatagan, wala silang kapayapaan sa kanilang puso. Sila'y laging balisa. Meron ngayon, nasaan na yung mga tumanggap ng mga mali-malitang pera, di ba? Yung iba, yung mga kumikbak, di ba? Yung nakakickback sa mga flood control project na to, nasaan na sila? Diba? Para sa kanila, yun ang magandang buhay, pero nasaan sila? Ang iba ay nagtatago. Diba? So, nagtatago ng iba, ang iba ay nakakulong. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ang magandang buhay, yung ikaw ay nasa gawain ng Panginoon. Amen? So mga kapatid, yun po ang commitment to seek and to save that which was lost. Para may pinto yata. May pinto yata, ano ba? Ang ganda ng idea. Para may pintot sa una. Para may pintot sa una, ikaw ba? Okay. So mga kapatid, mga minamahal ng Christ's mission, to seek and to save that which was lost. Kaya mga kapatid, mga minamahal, sana tayo din po ay magkaroon ng concern, malasakit, compassion, awa, at commitment sa Diyos, sa ating pong Panginoong Jesus. Do we have concern? Say amen? So salamat po, kaya ipag-pray niyo po, iting mapa-aircon. Okay? So pakigising po ang mga natutulog, pakigising lang po, pakitapik ang mga natutulog po dyan. At sayang po kasi yung mensahe. Sayang po ang mensahe. Alam niyo po, naalala ko nung ako po ay nung ako ordinary member pa lang. Masarap po talaga yung ikaw ay member. Masarap. Ganun po ba? At nasabi ko nga naalala ko nung ako ay nandoon sa Lemery, nakikinig. Pero nung ako naging pastor, sabi ko, parang masarap yata maging member na lang ulit. Yung po, nasabi ko po yun dati. Kasi nakita ko na talagang hindi madali ang maging pastor. Okay? So, yun po. Pero ganun pa man, hindi po ako titigil. So, kasi hindi rin po sumuko ang Panginoon sa akin. Amen? So, mga kapatid, next, verse 11. John 10, verse 11. Ano raw? Asawa. Oo nga Huwag na. Huwag ko na sabihin. Kakalay. Okay, verse 11, sabi po dito. I am the good shepherd giveth his life for the sheep. So, pangalawa na makikita po natin sa misyon ng ating pong Panginoong Jesus. Ano ang kanyang misyon? To serve and sacrifice himself. Ito po ang kanyang pangalawang misyon. Maglingkod at isakripisyo ang kanyang buhay. Amen? Sabi po ng Matthew chapter 28 at chapter 20 verse 28. Matthew 20 verse 28. Tingnan niyo po ang inyong pong Bible sa Matthew chapter 20 verse 28. Even as the Son of Man came. So ang anak ng tao ay dumating not to be ministered unto, hindi para paglingkuran.
Then, sabi po dito, and to give, but to minister and to give His life a ransom for many. So ito po ang misyon ng ating Panginoon Jesus. Talagang si Kristo ay dumating dito sa lupa. Pero ano nakita natin? Pinaglingkuran ba siya? Hindi po. Sinasabi ng Bible na siya po ay King of Kings. Pero siya ba ay mayroong mga alagad o siya pa yung meron ba siyang army? Diba? So meron ako napanood sa Facebook ang ganda ng mga binanggit doon. Siya ay King of Kings pero wala siyang army, wala siyang mga sundalo. Tapos ang daming binanggit na napakaganda. Siya ay parang binanggit doon na siya ay physician pero wala siyang hospital. Diba? Wala siyang mga, sabihin natin, mga assistant doctor, wala siyang mga nurse. At binanggit din doon na siya ay teacher, pero wala siyang school, pero siya ay teacher. At ang pinakamaganda nga po, King of Kings, pero wala siyang army. Amen? So mga kapatid, mga minamahal, si Kristo po ay King of Kings, pero hindi po siya pinaglingkuran. Bagkos siya po ang naglingkod. So mga kapatid, mga minamahal, makikita po natin dito mga kapatid, the challenge to us. Ang hamon sa atin ay tayo po ay maglingkod kay Kristo. Kung si Kristo ay naglingkod sa atin, it is about time na tayo naman po ang maglingkod kay Kristo. Kaya mga kapatid, yan po yung isang panawagan sa akin. Bakit ako yung nagsuko ng buhay? Alam ng Diyos ni Kristo, napakarami kong pinagtrabahuhan. Nagtrabaho ako sa Honda, nagtrabaho ako sa Laguna, sa mga, marketing, napakaganda, marketing, and then mayroong promotion. So maganda talaga, laging gusto natin promotion. Diba? So nagtrabaho po ako sa Laguna, nagtrabaho ako sa Baguio. So 3 months po ako sa Baguio. Napakasarap sa Baguio, malamig. At doon ay talaga, doon ko natutunan ang manigarilyo. Babae pa nagturo sa akin. Babae. So, sa Baguio. So, nagtrabaho po ako sa Honda. Nagtrabaho ako sa Rusi. Nagtrabaho ako sa Smart. Nagtrabaho ako sa aking kapatid. Nagtrabaho ako sa aking kaibigan. Ang dami ko pong pinagtrabahuhan. Nagtayo ako ng sariling business. Pero, sinabi ng Panginoon sa akin, it's about time. Ako naman ang paglingkuran. Kaya nandito po ako sa inyong harapan. Na ako po ay ginagawa ko kung ano man ang mga kalooban ng Diyos. So yun po mga kapatid, ito po yung hamon sa atin, ang mission ng Panginoon Jesus to serve and sacrifice Himself, and then the cause of everyone. Sabi po na, balikan natin ang John chapter 10, verse 11, 17. John chapter 10. I am the good shepherd. The good shepherd gives his life for the sheep. And then verse 17, tinan niyo po, verse 17, mga kapatid, mga minamahal, laging binabanggit po dito, I lay down my life that I might take it again. Therefore, that my Father loved me because I lay down my life. So mga kapatid, mga minamahal, huwag mong sasabihin na ang tao ay walang kwenta. Huwag mong sasabihin na ang iyong kapwa ay walang halaga. Huwag mong sasabihin na ang iyong sarili ay walang kwenta at walang halaga. Ang halaga natin ay buhay ni Kristo. Yung dugo ng ating Panginoong Jesus. Yun yung ating halaga. Wala tayong kasing halaga. Walang anumang kayamanan ang pwedeng itumbas na halaga sa ating buong buhay. Pero ngayon, ang buhay para bagang napakababa ng halaga. Minsan, babayaran lang ng 15,000, 50,000, para sabihin natin 100,000. Parang ang liit ng tingin ng ibang tao sa halaga ng isang buhay ng isang tao. Pero tayo po mga kapatid, mga minamahal, sobrang halaga natin sa Panginoon. Ibinigay ang kanyang buhay. Siya po ay nagsakripisyo. Kaya mga kapatid, salamat. Maaaring ito po yung may tuturing sa inyo, may sacrifice sapagkat mainit ang panahon ngayon. Pero natutuwa ang Panginoon sa atin
kung tayo po'y talagang laging willing mag-sacrifice. Amen? So pakitapik po ang mga natutulog, tapik-tapik. Ay baka pa na, gigising na lang ang Lord Supper. Okay? So mga kapatid, mga minamahal, yun po yung ating halaga. Buhay, dugo ng ating Panginoong Jesus. Kaya tayo bilang tao, bilang Kristyano, huwag nating sasabihan ng sino man, wala kang kwenta, wala kang halaga. Masama po yun. So tayo po'y napakahalaga sa harapan ng ating Panginoon. For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. He gave His life. At sabi nga po ng Titus chapter 2 verse 14, who gave Himself for us, that He might redeem us from all iniquity. So ibinigay ni Kristo ang Kanyang sarili upang tayo tubusin sa lahat ng ating mga kasalanan. Kaya mga kapatid, yung buhay ni Kristo hindi natin kayang tumbasan. Yung buhay ni Kristo hindi natin kayang bayaran. Ibinigay po yun sa atin ng libre. Kaya mga kapatid, mga minamahal, salamat kung tayo po ay mayroong ginagawang sakripisyo sa gawain ng Panginoon. Amen? Kaya sana tayo po sama-sama sa revival. Maghapon pa rin po sa revival. Ang ating speaker manggagaling pa ng malayo. Talagang sakripisyo po yun. Sila po'y gagastos ng gasolina. Talagang hindi po nila yun tinitingnan magkano man ang magagastos sa gasolina. Pero yun po ay para sa kanila ay sacrifice. Kaya mga kapatid, mga minamahal, mag-sacrifice din po tayo. Kung si Kristo nagsakripisyo ng kanyang buhay, magsakripisyo din po tayo. Kaya salamat. Talaga yung iba, hindi bumabiyahe. Yan, nandiyan ang ating mga angkas. Dalawa na yung angkas natin. Nasaan yung isa? Nasaan yung isa? So yun, na talagang hindi bumabiyahe ng linggo. At kaya nga gusto mag-angkas ay para makasama pa rin sa soul winning. Yun, salamat. Madadagdagan na naman ang mga kasama sa soul winning. Kulang tayo na sasakyan. Ano? Ay pag nadagdagan eh, kulang ang Innova. Bus na, no? Maganda nga yun, sama-sama, lulusot. Okay? So, salamat na talagang nabalikan ng mga gustong balikan ng mga Sabado. At praying na sila po'y makakasama sa anniversary at sa revival. Last, mga kapatid, mga minamahal, verse 10, John 10:10. Sabi po ng Panginoon Jesus sa John 10:10, the thief cometh not but for to steal and to kill and to destroy. I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. So, ang mission ng ating Panginoong Jesucristo to supply of life and to secure it. So, ito po yung napakaganda sa ginawa po ng ating Panginoong Jesus. Isa sa pinakamaganda. Bukod sa tayo binigyan na ng buhay, sabi ko naman lagi sa inyo, sapat na yun eh. Binigyan tayo ng buhay. Pero anong ginawa ng Panginoong Jesus? Talagang ang buhay na ito ay kanyang sinecure pa. Na walang makakaagaw na sino man sa buhay na ito. Amen po ba? At ang kanyang pangako ay talaga magkaroon tayo ng isang masaganang buhay. Ang masaganang buhay, mga kapatid, mga minamahal, ay hindi yung ikaw ay sagana sa material na bagay. Amen? Sapagkat ang material na bagay ay nawawala, ang material na bagay ay pansamantala. Marami ang nawasak doon sa Lindon, sa Mindanao, sa Cebu, at sa Venezuela. So maraming nawawasak ng mga material na bagay at minsan niya sinabi ko pa, magaling pa ang bahay ay kubo na laang. Ang ibang tao ay nagpapakagastos ng pagkalaki-laki sa pagpapatayo ng isang magandang bahay, mga third floor na bahay, second floor na bahay, up and down na bahay, talagang pinturado pa. So pero pag dumaan ang lindol, kapag dumating ang bagyo, ay dadaanan lamang ng bahat, wasak. So hindi po yan ang masaganang buhay. Ang masaganang buhay, mga kapatid, mga minamahal, yung ikaw ay nakay Kristo. Kasi talagang kapag ikaw ay nakay Kristo, ginagawa ang kanyang kalooban, ang lahat ay sapat. Hindi man sumusobra, pero sapat. Kaya nga sinabi ko sa 1
2 Corinthians chapter 12 verse 9, di ba? Sabi po doon ay, my grace is sufficient for thee. Ang aking biyaya ay sapat sa inyo. For my strength is made perfect in weakness. Most gladly therefore will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. So mga kapatid, mga minamahal, lagi niyong tatandaan ang biyaya ng Diyos ni Kristo sapat. Huwag niyo sasabihin kulang. Maaaring tayo ang nagkulang. Tayo po ang nagkukulang sa Diyos. Amen? So yun po mga kapatid, to supply of life and to secure it. Sabi po ng John chapter 10, verse 27 to 29, my sheep hear my voice and I know them and they follow me. Tayo po ay mga tupa ni Kristo, kaya mga kapatid, mga minamahal, tayo ay dapat sumunod sa kanyang mga salita, sumunod sa kanyang mga utos, and I give unto them eternal life, and they shall never perish. Kailanman hindi po tayo mapapahamak, neither shall any man pluck them out of my hand. Tayo po is secured mga kapatid, mga minamahal. My Father which gave them me is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. Kaya mga kapatid, mga minamahal, hindi ako kumukuha ng anumang insurance. Diba? Wala akong SSS, wala akong PhilHealth, walang pag-ibig. Aray ko. Meron naman akong pag-ibig, si Kristo ang pag-ibig. Amen? Kaya mga kapatid, mga minamahal, wala akong mga classic insurance, mga death insurance, mga FBAS na yan, mga St. Peter insurance, kung ano insurance, wala po ako yan. Basta alam ko, secured ako. Amen? So, secured ako. Ano man mangyayari sa akin, secured ako. Kaya mga kapatid, mga minamahal, hindi ko sinabing masama yung mga insurance nyo. Hindi ko sinabing masama yan. Maganda yan. Meron kang insurance para pag nagkasakit. Pero, minsan parang kapag meron kang mga card na yan, health insurance, sayang naman to, hindi nagagamit. Kaya parang siyempre na, kailan ko kaya ito magagamit? Kailan kaya ako magkakasakit? Diba? So, ganun minsan na nanghihinayang sila. Para baga sa kanilang panghihinayang, hindi nila naunawaan yung ibig sabihin ng kanilang panghihinayang. Diba? Tama ba, Kuya Abel? Ay kapag sinabi mo sayang, Abel, parang gusto mo magkasakit, gusto mong gamitin Kaya mga kapatid, mga minamahal, ang ating insurance, ang ating assurance, si Kristo. Okay? So to supply on life and to secure it. At makikita po natin dito mga kapatid, mga minamahal, verse 18, tingnan niyo po ang verse 18. No man take it from me, but I lay it down of myself. Talagang willing si Kristo ibigay ang kanyang buhay. Willing si Kristo na magpasakop sa Ama. Willing si Kristo na magtiis ng napakaraming bagay. Kaya mga kapatid, mga minamahal, upang tayo mabigyan ng buhay at upang ang buhay na ito'y kanyang ma-secured, nandoon ang kanyang suffering, nandoon ang kanyang submission. Amen? So sabi po dito, I have power to lay it down and then I have power to take it again. This commandment have I received of my Father. Hebrews chapter 12 verse 2, tingnan po natin. Hebrews chapter 12 verse 2, tapos na po tayo. Looking unto Jesus, the author and finishers of our faith. Kaya mga kapatid, mga minamahal, para magawa natin tapusin ang ating takbuhin, kailangan talaga may pagtitiis. Kay Kristo titingin. Amen? Kay Kristo titingin, hindi sa mga natutulog, hindi sa mga nakaka-open, diba? Hindi ko sino-sino yung mga tao nakasakit sa iyo. Looking unto Jesus, the author and finishers of our faith, who for the joy that was set before Him endured the cross, despising the shame. Talagang winala niyang halaga yung kahihiyan. Hindi niya po pinansin yung kahihiyan na kanyang dinanas. Hindi po niya yun pinansin. Despising the shame, and He sat down at the right hand of the throne of God. So minsan may mga Kristiyanong, ay nahihiya ako. Magdadala ako ng Bible, nakakahiya. Makikita ng aking kaklase. Diba? Magdedress ako, ay nakakahiya. Magpo-formal ako, magne-necktie ako, nakakahiya. Mag-social meeting ako, nakakahiya. So minsan ganun tayo.
Diba? So, ang Panginoong Jesus, winalan po niyang bahala o halaga ang kahihiyan. Hindi po niya ito pinansin. Amen? So, katulad po din ni Apostol Pablo, sabi po ni Apostol Pablo sa Acts 20:24, "But none of these things move me, neither count I my life dear unto myself." Hindi niya pinahalagahan o minahal ang kanyang buhay. Amen? "So that I might finish my course with joy in the ministry which I have received of the Lord Jesus to testify the gospel of the grace of God." So mga kapatid, ito po yung ilan sa mga dahilan bakit ako ay nagpapatuloy. Hinanap ako at iniligtas ako ng Panginoong Jesus. Si Kristo ay naglingkod at nagsakripisyo ng kanyang buhay. Kaya mga kapatid, hindi masama kung tayo ay magsasacrifice. Hindi masama kung tayo po ay maglilingkod kay Kristo. At si Kristo, mga kapatid, mga minamahal, binigyan tayo, ako, ng buhay. At ang buhay na ito ay talagang protected, secure. Hindi natin kailangan ng bodyguard. Amen? Ang iba ay hindi makapunta sa ibang lugar nang walang bodyguard. Ang iba ay hindi makalis na kanilang bahay hanggang talagang hindi sa todo kandado yung kanilang mga bahay. May aso na, may padlock pa, may security pa. Ganon ang ibang tao. Pero tayo mga kapatid, mga minamahal, salamat sa mga biyayang ito na ibinigay sa atin. Kaya mga kapatid, lagi natin ituon ang ating paningin kay Kristo. Lagi natin alalahanin ang kabutihan at biyaya ng Panginoon. So yan po yung mga ilang dahilan bakit maraming pastor sa kabila ng problema at pagsubok, nakatayo pa rin sila. Amen. Yan po yung ilang mga dahilan bakit meron ding ilang mga kapatiran sa kabila ng pagsubok at problema, naglilingkod pa rin sila. Yung kumanta ng Grace, yung si Laura, ang alam ko po doon, ang kwento po doon, ni Ray, binaboy ang kanyang pagka-babae. Kung sino-sino mga lalaki ang sabihin natin nagpasasa o pinagpasapasahan siya. Pero ganun pa man si Laura, sa kabila ng lagim na pinagdaanan, ay nagpagamit, naglingkod kay Kristo. Amen. Yun po yung kwento ni Laura. Kaya tayo, bago tayo tumigil, bago tayo huminto o sumuko, magsawa, tingnan muna natin ang buhay ni Kristo. To God be the glory, tayo po tumanda. Tayo po yung makopumpi, tayo po yung manalangin. Ama namin Diyos sa langit, Diyos naming banal at makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa mga mensahe na inyo pong pinahayag sa amin. Tunay na ito po ay hindi kaya tumbasan ng kayamanan sa mundo ito. Ito po ay mahalaga sa namang ginto sa mundo ito. Higit itong mahalaga sa namang kayamanan sa mundo ito. Salamat po, Panginoon, sa kaligtasan na inyo pong kaloob sa amin. Sa buhay na walang hanggan, katubusan at kapatawaran ng aming mga kasalanan. Sa hapong ito, Panginoon, magkakaroon po kami ng Lord's Supper. Aming aalalahanin ang kamatayan, pagkalibing, at pagkabuhay ng aming pong Panginoon Jesus. Dalangin ko po, Panginoon, marapatin mo po na kami po'y maging karapat-dapat sa pag-partake ng Lord's Supper ng hapunan ng aming pong Panginoon. Pakalinisin mo po kami sa aming pong buhay sa mga nagawa po namin kasalanan. Tulungan mo po kami na huwag na namin ulit-ulitin pa ang aming mga nagagawang kasalanan. Habang ang lahat ay nakayukot na kapitik, ngayong oras na ito, magkakaroon po tayo ng 2 minutong pansariling panalangin. Lalapit po tayo, luluhod po tayo sa pangalan po ng ating Panginoong Jesus at ilalapit po natin, ihingi po natin ng tawad ang mga kasalanan na ating pong nagawa. Sapagkat kung tayo po ay magpapartake ng Lord's Supper na meron po tayong karumihan, kasalanan, hindi na hihingi ng tawad sa Panginoon, hindi po tayo magiging karapat-dapat sa Lord's Supper sa pagpartake po nito.
Isipin po natin ang ating mga pagkukulang at ito po yung ating pong ilapit sa Kanya. Isipin po natin ang ating mga kasalanan. Ihingi po natin ang tawad, pagsisihan, at huwag nang ulit-ulitin pa. Tayo po po ngayon, simula na po ang 2 minuto.